A blessed morning to each and every one of us. So, right now, Black Saturday. Ewan ko nga ba, pero para sa atin, this is not a Black Saturday. This is a very, very wonderful Saturday. Dahil alam naman natin, every day sa atin, alam natin ang ginawa ni Christ for us. Alam natin na binayaran lahat ng kasalanan natin. At higit sa lahat, alam natin we are once and for all saved. Once for all time saved. At ang kaligtasan natin ay hindi na mawawala dahil ang may hawak ng kaligtasan natin ay ang God the Son, the Lord Jesus Christ Himself, and God the Father, and God the Holy Spirit. So, nandiyan ang presence ng Holy Trinity sa atin, ng Trinity, no, na sa mga buhay po natin. This morning, I would like to tackle something very important. Okay? So, dito, if you are an unbeliever at nagawi ka naman dito sa channel na ito ng Daily Good Vibes and nakita mo na significant naman yung pinag-uusapan, nakikita mo yung nangyayari ngayon sa Iran, nangyayari sa Middle East, sa oil, sa crisis sa mundo, malamang magkukonsider ka, uupo ka sandali, ikukonsider mo itong mga sasabihin ko sa iyo o kahit kanino man na inaabutan ng video na ito, no? Sa biyaya ng Panginoon, yan ang gagamitin natin. Diyan tayo aangkla, diyan tayo kakapit, no, sa biyaya niya. Dahil actually tayo po mismo ang kinakapitan ng kanyang biyaya. Siya ang may hawak sa atin. I mean, magiging conscious lang tayo na sa bawat araw ng buhay natin, alam natin Jesus is always with us. At ikaw na hindi pa nakakaalam ng kung ano man sa mga end times, kay believer ka, kay hindi, no? Tapos wala ka pang masyadong alam sa end times, hindi po aksidente ang pagkakagawin ninyo sa channel na ito dahil may gustong iparating si Jesus sa inyo. Alam po ba ninyo pagkatapos ng rapture, magbabago po ang lahat. Magbabago ang pananaw ng mga taong maiiwan. Sino nga po ba yung mga maiiwan? Ayun, exciting po itong usapan natin. Ito po yung mga tao na itong church age. Ito po yung mga tao na ngayong church age, kakusana. Yung mga walang interest sa Panginoon, yung mga mas gustong gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin, no? Ayaw ng gospel, ayaw maniwala sa ginawa ni Kristo. Hindi sila naniniwala na yung ginawa ni Christ sapat na para maligtas sila. Yung iba diyan gusto yung kanilang sariling gawa, ang kanilang gagawin para ma-save, no? Yung iba naman mga tao na maiiwan, ito po yung mga taong walang interest sa Diyos, not at all. Kumbaga mga atheists, sabi nila atheist sila. Kumbaga hindi nila kinikilala ang presensya ng isang malaking kapangyarihan na nagpapaandar at nagpapatakbo ng lahat sa mundo. Because they want to do it on their own. Alam niyo, ito po yung mga maiiwan sa rapture. Hindi sila makakasama sa rapture. Dahil hindi nila pinagkatiwalaan yung regalo ng Diyos kung paano sila maligtas. Ito ay by faith in the Son of God. Faith doon sa ginawa niya sa cross. Napakahalaga po nitong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, binayaran niya ang kasalanan ng buong mundo. Past, present, future. Binayaran niya lahat. Kaya kung hindi mo paniniwalaan yan, yung ginawa niya sa krus na yan, maiiwan ka sa rapture. At kung ngayon church age, hindi ka naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas ka, mapapahamak ka sa impyerno. Tahasan ko pong sasabihin yan dito sa vlog natin. Dito po wala pong kasinungalingan. Dito sinasabi ko po yung totoo. Dito walang kompromiso, walang compromise. Kung hindi mo paniniwalaan na sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, mapapahamak ka sa impyerno kung mamamatay ka ngayon church age. At kung nag-rapture mamaya, halimbawa nag-rapture mamaya at naiwan ka, ito po ang mangyayari sa inyo. Pagkatapos po ng rapture, as I mentioned earlier, magbabago po ang lahat sa mundo. Magkakaroon muna ng great chaos pagkatapos ng rapture. Kung may mga mananampalatayang piloto, magbabagsakan ng mga eroplano. Madidiskaril naman po yung mga train na pinapaandar ng mga mananampalatayang nagpapaandar nito. Especially,
Marami magbabanggaan mga sasakyan. Great chaos. Amen po ba? Marami pong mangyayari. Millions will be vanished. Millions will be gone. At pagkatapos po ng rapture na ito, may mga taong makaka-realize na, sandali lang, nung araw meron kaming pinagtatawanan na nagpre-preach doon sa Daily Good Vibes. Nagko-comment pa nga kami ng masasakit na ganito, ganyan, ganon. Then pinagtatawanan namin. Hindi lang sa Daily Good Vibes, marami kami pinagtatawanan ng mga preachers. Pag nakikita namin sa YouTube, dinededma namin. And then marirealize nila, meron silang narinig na term na tumimo sa kanila. Ito yung term na rapture. Then marirealize po nila, totoo pala ang rapture. And then, during that time, madali na nilang mapagtatanto ang kanilang gagawin. Maghahanap sila ng piece or copies ng Bible, which I believe makakakita po sila. Marami pong maiiwan ng mga Bibles during that time. Kaya, mababasa po nila doon sa mga Bibles na yun na tama pala yung mga sinasabi nila. At naabutan tayo ika ng rapture sapagkat noong panahon noon ayaw nating maniwala sa mga sinasabi nila na nakasulat dito. At ngayon natutupad na ito sa harapan natin. Yan po ang mangyayari sa kanila. Marirealize nila yan at iiyak po sila. And then marirealize po nila na kapag yung tao na nasa pedestal during that time, mamimit po nila yon kung sino man yon. Tayo, hindi po natin mamimit yun kasi alam natin, ito yung church age pa lang, we believe in Christ's finished work. Kaya hindi natin mamimit yung taong yun na magiging nakalagay sa pedestal. Alam natin kung sino yun, the lawless one, the Antichrist. At pag yung Antichrist na yun ay nagpapatupad na ng mga kung ano-ano, madaling mapagtatanto nitong mga taong na left behind na may alam sa Bible. Sasabihin nila, ito na yung sinasabi nilang Antikristo. Kaya ang mga taong yun po na mga na-left behind during that time, magiging tribulation saints po sila. Ito yung kahit na anong pilit na magpatatak sila, hindi sila magpapatatak. Magtatago po sila. Kaya nga po, choosing Christ during the Great Tribulation will be too costly. Yan ang nakalagay po sa ating thumbnail. Totoo po yan. Buhay mo ang kapalit kapag kasi Kristo ang pinili mo during that time. Pero ngayon, church age, libre ang kaligtasan. Dinededma ng mga tao. Hindi nila pinapansin. Kung kailan magiging mahirap na, pahirapan na ang pagkilala kay Kristo, doon pa lang sila maniniwala sa Kanya. At yan po ay marirealize po nila, kaya po sila iiyak. Marami tayong sinayang na panahon, sasabihin po nila yan. Sana noon pa lang palang church age, naglagak na tayo kay Christ ng tiwala. Pero ganun pa man, may paraan pa rin po. Dahil ang Diyos hindi na uubusan ng biyaya. But, makinig po, during that time, your own blood will be the payment. Yes, you have to believe in Christ, in Jesus, but your own blood will be the payment because the dispensation of grace is over. Ibang dispensation na po yun. Amen? Dispensation of God's kingdom na po yan. Kaya, sabi ko nga po, iba na po yan. Tapos na po yung dispensation ng biyaya during that time. Pero ganun pa man po, para maliwanagan nyo po, ibig ba sabihin wala ng biyaya? May biyaya pa rin po during that time. Yung shed mo yung blood mo para maligtas ka, biyaya pa rin yun. Kasi maski naiwan ka ng church age, may paraan pa rin ng Diyos para maligtas ka. Kaya, yung ikaw ay makapag-alay ng buhay kay Kristo, biyaya pa rin yun sa mas mahirap na paraan na nga lang po. Kaya ito lang pong gusto kong sabihin po sa inyo na inabutan ng video ito ngayon, church age pa lang. Now is the right time to receive Jesus Christ as your very own personal Lord and Savior. Believe in His finished work, na yung work lang niya sa cross, sapat na. Sapat na para maligtas ka at ang iyong buong sambayanan at pamilya at mga kaibigan. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa, kayo po ay inaanyayahan ko na maging ka-good vibes na. Just click the subscribe button, share this video, and upon sharing this video, I believe you're not just sharing these videos and the contents contained herein, but of course, you are sharing Jesus. His love is great towards all mankind, na ito po ang ipangunahing pinangangaral ng channel na ito. Salamat po and God bless sa ating lahat.